Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya. Alam po ninyo, ako ay masyadong na-excite dahil ang bilis ng araw. Sabi nga ng aking kapatid na Romano, Biyernes na naman kuya, sabi niya, parang napakabilis ng araw. Totoo po. Alam po ninyo, napakagaan ng buhay kapag nararamdaman ninyo na Sabado lang nung nakaraang araw ay Sabado na uli. Totoo po yun. Dahil hindi natin inaalintana yung mga bagabag na dumarating sa atin. Ganito sana yung mangyayari sa atin. Ano po? Na bagamat kung minsan, dahil narinig natin yung mga patutuo ng aking mga kapatid nitong nakarang mga araw, lalo na po sa mga magulang na may mga bagabag sa buhay, ano po? Alalahanin po natin na kung ano man po yung nararanasan ninyo sa ngayon, na kung minsan kayo po ay sumasaway sa inyong mga anak, sinasalita ninyo at ipinapaalala ang salita ni Amang Yahweh na sa inyong pangunawa ay baka sakali maunawaan nila at sila po ay mag-turn around ng 180 at bumuti po yung kanilang kalagayan. Pero most often than not, mas karamihan po, tayo po yung nagiging napapasama. At hindi na po ito bago. Ano po? Dahil ito ay naranasan na rin ng ating Ama at nararanasan hanggang ngayon sa atin na kanyang mga piniling mga anak. Dahil kung minsan, ano po, tayo din ay sinasaway ng ating Ama pero parang hindi rin tayo nakakarinig kung minsan. Kaya talasasin po natin ang aral ng Rabay dahil ito ay may kinalaman muli sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ihanda na po ninyo yung maikling lapis dahil lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Sa mga naghihintay po ng pamagat, ang pamagat po na ibinigay ng Rabay ay ako ba'y naging kaaway mo? Now, ito ay kwento maaari sa mga ipapaunawa ng Rabay na bilang magulang na pinili niya tayo na kanyang magiging mga anak at tanging tagapagmana, matatalastas natin at dudoon yung kanyang pagpupunyagi na maituwid ang bawat isa. Ganon din tayo na mga magulang sa laman. Ano po? Andudun din yung ating pagtiyatyaga at pagtitiis na maituwid yung ating mga anak. Bagamat kung minsan sila po ay medyo matigasin ng ulo. Ano po? Huwag natin gamitin yung salitang suwail dahil medyo malalim yun at medyo harsh. Sabihin natin na medyo matigasin ng ulo. Pero talasasin din natin na habaan natin ang ating pasensya dahil kung minsan ilagay din natin ang ating sarili na nung mga panahon na tayo din ay may matigasing ulo, nagtiyaga din ang Ama sa atin at tayo inaralan niya ng walang tigil. Ganito po ang aral na gustong ibahagi ng Rabay. Ano po? Kaya talasasin natin ang unang kwento dito sa aklat ni Jeremiah o Jeremias. Ito po yung kwento. Ano po? Jeremias chapter 7 verse 13 ay ganito ang sinasabi ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Ang kwento ni Jeremias, kung hindi pa po natin alam, pero alam ko na ito ay alam na ng Women's Ministry, sa lahat ng mga propeta, si Propeta Jeremias po yung maraming naranasang mga kabagabagan bilang propeta. At siya po yung tinatawag na the weeping prophet, yung pong umiiyak na propeta, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kababayang Israel. Ito pong sabi ni Amang Yahweh bilang patutuo sa katigasan ng ulo ng bayang Israel noong kapanahunan po nila. Sa aklat po ng Jeremiah o Jeremias chapter 7 verse 13 ay itong sinabi ng Ama. At ngayon, sabi ng ating Ama, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito, sabi ni Amang Yahweh, meaning yung katigasan ng kanilang mga puso, yung mga aral na pinapadala ni Amang Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, nung panahon lalo na ni Jeremias, pero pinagkikibit balikat nila, ano po? Parang tayo din. Kapag sasalitaan natin o sinasaway o binibigyan pa yung ating mga anak na sa pangunawa natin, medyo may katigasan ng ulo. Sabi niya, dahil ginawa niyo ito, nagsalita ako sa inyo na ako'y bumabangong maaga at nagsasalita. Talasasin natin.
Hindi sinabi ni Amang Yahweh na inutusan ko si Jeremiah. Hindi. Sabi niya, ako. Ako ang bumabangong maaga. Meaning, inilalagay ni Amang Yahweh ang kanyang sarili sa katauhan ni Jeremiah. Bakit? Alam natin ang kwento. Hindi si Jeremiah ang nagbibigay ng payo at aral, ang ating Ama. Hindi si Jeremiah ang nagkukusang gumigising sa kanyang sarili, kundi ginigising siya ni Amang Yahweh araw-araw at binibigyan ng kalakasan at kapangyarihan sa salita para maipangaral ang salitang gustong ipabatid ng ating Ama. Ito po sana'y mabatid natin, ano po? Hindi tayo ang gumagawa ng mga bagay sa ating sarili. Ang Ama po, ito ginawa ng Ama. First person ang ginamit niya. Ako, sabi niya, ay bumabangong maaga. Talasasin natin, ang isang Elohim na gumawa ng langit at lupa ay bumabangong maaga. Para saan? Para mangaral. Pero ang gustong ipaunawa dito ng Ama ginagawa niyang personal yung pangangaral sa kanyang bayan. Ganito yung pakiramdam ni Amang Yahweh sa atin. Ganito rin ang nararamdaman natin sa ating mga anak pag pinangangaralan natin sila. Ano po? Kaya habaan po natin ang ating mga pasensya. Sabi niya, na ako'y bumabangong maaga at nagsasalita. Ngunit, eto na yung nangyayari, hindi ninyo dinidinig. At aking tinatawag kayo, sabi niya, ngunit, hindi kayo sumasagot. Alam niyo po, ako ay naiiyak kapag nagsasalita po sa kwento ang ating kapatid na Teresa at ating kapatid na Ninita dahil ako din po ay magulang. Ano po? Nawa, sana po, magkaroon tayo ng pangunawa na kung ganito man po yung ating nararamdaman sa buhay kung minsan. May mga pagkakataon na tayo po ay nawawalan ng pasensya. Pero ang aking pakiusap bilang lingkod ng Ama at bilang kapatid ninyo, bagamat kung minsan kailangan nating maging firm sa ating mga anak, which is kailangan, ang pinapakiusap ko lang huwag niyong isasara ang pintuan. Ano po? Sa inyong mga anak, gaano man po katigas ang kanilang mga puso. At lagi po natin silang idagdag sa ating mga panalangin. Dahil hindi po nagkulang ang Ama, hindi lang kung minsan, hindi lang dalawa, kundi pa ulit-ulit. Ano po, na nagpapaalala sa Ama at hindi po siya nagsawa. Kasi sabi pa niya dito sa Jeremias chapter 29 verse 19, ito babasahin ko pa 29:19, sabi niya rito, Jeremias 29:19, ito pa ang dagdag na sabi ni Amang Yahweh. Sapagkat hindi sila nangakinig sa aking mga salita, sabi ni Amang Yahweh, na aking mga ipinasugo sa aking mga propeta, na bumangong maaga at sinugo ko sila. Muli, inulit niya yung paggising niya at pagbangon ng umaga. Ngunit, hindi ninyo dininig ang aking mga lingkod, sabi ni Amang Yahweh. Muli, ipinaalala niya, hindi ako nagkulang. Naway ganon din tayo mga magulang. Hindi tayo dapat magkulang. Gawin natin yung ating gagawin. Huwag tayong magsawa. Kung may pagkakataon, pagsabihan natin. Gamitan natin ng firmness, ng kamay na bakal kung minsan, pero huwag tayong magsawa. Andun pa rin yung pagmamahal sa ating pagbibigay ng payo. Maging matigas tayo sa ating mga desisyon kung kinakailangan. Pero iparamdam natin na ginagawa natin ang mga bagay dahil mahal natin ang ating mga anak. Ano po? Yun sana yung kanilang maunawaan. Dahil ganito rin ang sabi ni Amang Yahweh dito sa Jeremias again, chapter 32, verse 23. Kaya sabi niya, ito nakakatakot na mangyari na wag naman sana. Sabi niya dito sa 32:23, sila'y pumasok at kanilang inari, ngunit hindi dininig ang iyong tinig. Ni lumakad man sa iyong kautusan. Sila'y hindi nagsigawa ng anuman sa lahat ng iyong inuutos sa kanila na gawin. Kaya't iyong pinapangyari ang buong kasamaang ito sa kanila. Ouch. Huwag naman sana. Ano po?
Kaya kung minsan dumarating yung punto na may nararanasan ang ating mga anak dahil sa katigasan na rin ng kanilang mga ulo. At ganun din naman tayo na dumarating yung punto na nakakaranas din ng tinatawag na saway ng Ama. Dahil hindi natin naririnig yung unang saway, pangalawang saway, umaabot pa tayo sa kwentong nagkakaroon ng pangatlong saway. Pero kung minsan instead na tayo sana ay lalong mapalapit sa Ama, ano po ang nangyayari? Tayo po'y lumalayo. Ganito rin ang ginagawa ng ating mga anak. At sana marinig nila yung aral na imbes na sana tayo ay lumayo sa ating Amang Yahweh sa kanyang saway, or ang ating mga anak na lumayo sa atin kapag atin silang itinatama. Sana, both, tayo na nakakarinig ng aral ngayon ay huwag lumayo sa salita, kundi tayo sana ay lalong mapalapit sa Ama, at ang ating mga anak naman na ating sinasaway ay huwag naman sana silang lumayo, kundi sila naman sana ay lumapit at lalo sana silang mapamahal sa atin. Ito yung ating panalangin. At ito rin ang kagustuhan ng ating Ama kung bakit nagbibigay siya ng aral na ganito. Ano po? Kaya talasasin natin yung mga ibang pagkakataon na ginawa ng ating mga nauna sa pananampalataya, kung paano nila ginampanan ng kanilang mga tungkulin, bagamat kung minsan ang magsabi po ng katotohanan at ang salita ng Ama na ating ipababatid ay hindi nagugustuhan ng ating mga pinagsasabihan. Dumarating yung punto na may kasama po pong panganib sa kanilang mga pangangaral. Ito po yung kwento na baka nararanasan natin ito sa ating mga mahal sa buhay kapag tayo po ay nangangaral sa kanila. Ang tanong, ako ba'y naging kaaway mo? Ano po? Ito ang kwento dito sa Aklat ng Unang Hari. Ayan, simulan natin sa Unang Hari. Ang kwento dito sa Unang Hari ay may kinalaman sa isang propeta ng Ama na inuutusan niya para mangaral sa bayang Israel. Pero instead na tumino ang bayang Israel, lalong-lalo na sa kanilang hari, iba yung nagiging kwento. Sabi niya dito sa Unang Hari, chapter 18, verse 17. Ito yung talastasan ni Haring Akab at ni Propeta Eliya. Sabi dito sa 17, nang nangyari nang makita ni Akab si Eliya, na sinabi ni Akab sa kanya, eto, dahil nung panahon po ni Akab, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, nag-prophesize po si Eliya mula kay Amang Yahweh na hindi uulan ng 3.5 taon. Ano po? Hindi po uulan ng 3.5. Sabi niya dito, di ba ikaw ang mangbabagbag sa bayang Israel? Hindi ba ikaw ang bumabagabag sa Israel? Sabi ni Akab. Pero ang ginagawa lang ni Eliya ay nagpapadala sa salita ni Amang Yahweh. Pero instead na matuwa si Akab na hari, nagagalit siya kay Eliya, kaya sabi niya, ikaw, sabi niya kay Eliya, ikaw ang nagpapahirap at nagpapabagabag sa bayang Israel. Hindi ba ganito rin nararamdaman natin kung itinuturo natin ang ating mga mahal sa buhay? Tayo ang nagiging masama. Ganito rin nung panahon ni Propeta Eliya. Pero anong sabi ni Eliya, verse 18? Hindi ko binabagabag ang Israel. Ikaw, sabi naman ni Eliya, hindi ako, Akab, ikaw. Bakit? Dahil sa iyong mga masasamang gawa. Ikaw ang nangunguna sa paggawa ng masama at naguguyo ang bayang Israel, kaya binabagabag kayo ng Ama, hindi ako ang bumabagabag, sabi ni Eliya. Kayo ang may gawa. Kayo ang nagkaroon ng bunga ng inyong mga gawa. Ito ba'y nakikita natin na nangyayari? Yes. Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay na mga matitigasan ng ulo, kundi kung minsan, ituro natin ang ating sarili. Nararanasan din natin, kailangan pa tayong sawayin ng Ama ng minsan, dalawa, tatlo pa kung minsan. Kaya yung aral yung nakaraan, kung maalala ninyo, why we need to learn the hard way. Kailangan pa tayong sawayin ng Ama for 3 times or 4 times bago tayo matuto. Pero kung may mga pagkakataon, tinatanong pa natin at sinisisi natin ng Ama,
sa mga nangyayari sa atin. Wala tayong pinag-iba kapag tayo ay nakakaramdam ng sinasabing sundot ng konsensya. Ayaw nating aminin na tayo ay mali. Ano po? Kaya sabi ni Propeta Eliya, hindi ako, Akab, ikaw ang nagbumabagabag sa bayang Israel. Ano po? Kaya, ganun po yung kwento nung panahon ni Eliya. Now, sumunod naman nung panahon ni Zechariah na anak ni Yehuda, dito sa pangalawang Kronikas. Ito naman yung pangalawang kwento. Ano po? Para mapagtanto natin na yung mga pinipili ng Ama na tagapagbalita para ayusin ang buhay ng isang tao o isang bansa o isang kaharian, yung inuutusan, siya yung napapasama. At tayo na mga magulang na inuobliga ng Ama at responsibilidad natin na turuan at gabayan ang ating mga anak, tayo yung nagiging kaaway ng ating mga mahal sa buhay. Hindi lang po sa ating mga anak, ano po, pati din sa ating mga kapatid. Sa ating asawa mismo, ay lalo na. Ano po? Sa ating mga asawa, kung minsan ando doon yung bangayan dahil ayaw magpa-gabay nung isa o ayaw magpasaway nung isa. Dito sa pangalawang Kronikas, chapter 24, ito ang sinabi ding kwento. Verse 22. 24:22, ito ang sabi niya. 24, simulan ko sa 20. At ang Espiritu ng Ama ay dumating kay Zechariah na anak ni Yehoyada na saserdote. At siya'y tumayong mataas kaysa bayan at nagsabi sa kanila, ganito ang sabi ng ating Amang Yahweh, bakit kayo'y nagsisisilangsang sa mga utos ni Amang Yahweh? Tumayo si Zechariah. Ano po? At sinisirmunan niya ang bayang Israel. Ayan, naninirmon siya, Naninirmon siya. Sabi niya, bakit kayo sumasalangsang sa salita ng Ama? Sabi niya, ano pat kayo'y huwag magsiginhawa, sapagkat inyong pinabayaan si Amang Yahweh, kaya kanya naman kayong pinabayaan. Ayan. Nagsasalita ng totoo ba si Yehoyada? Yes. Not si Yehoyada. Si Zechariah na anak ni Yehoyada. Sabi ni Zechariah, the reason kung bakit kayo naghihirap at nababagabag, the reason kung bakit kayo maraming mga suliranin sa buhay, sabi ni Zechariah, bakit? Dahil kayo ay sumasalangsang sa salita ni Amang Yahweh. Ouch. Alam po ninyo, pag ganito yung entrada ng inyong mga salita, abay sigurado, mag-iinit ng tenga yung mga aaralan natin. Pero alam natin na ito ay totoo. Ano po? Dahil ang salita ay hindi galing sa atin. Galing kay Amang Yahweh. Kaya kung kayo po'y makakarinig ng sermon, abay, sabi ko nga, don't shoot the messenger. Ano po? Ako ay tagapagsalita lamang. Kung ito po'y nangyayari sa inyo, abay, ang gawin po natin is, pag inapakan ng Ama ang ating mga paa, sabihin po natin, ouch. Dahil kung totoo naman, aminin po natin totoo. The reason kung bakit tayo nababagabag, ang dami nating mga utang, tayong may kasalanan. Ang dami nating mga suliranin sa buhay, tayong may kasalanan. Tayo. Matitigas ang ulo ng ating mga anak kung minsan, abay, tanong mo kapatid ko, kakasalanan mo in the end of the day. Hindi magkasundo ang inyong mga anak, ay baka kayong mag-asawa, hindi rin magkasundo. Ano po? Kaya sabi ni Zechariah, ito ang dahilan kung bakit kayo hindi mapanuto sa buhay. Kayo'y sumasalangsang sa salita ni Amang Yahweh. Now, ang tanong, nagustuhan ba ng mga Israelita ang sermon ni Zechariah? 21. At sila'y nagsipagbanta laban sa kanya. Hindi niya tinanggap ng maayos. Galit. Yung mga nasermona, anong ginawa nila? Binato siya ng mga bato sa utos ng hari sa looban ng bahay ni Amang Yahweh. Binato nila si Zechariah. Pinatay nila si Zechariah.
Actually, sinabi ito ni Amang Yahweh, sinabi ito ng rabbi sa Bagong Tipan. Sabi niya, pinagbabato niyo at pinatay ang mga propeta na pinadala ng aking ama sa inyo. Sabi niya, mula kay Abel hanggang kay Sikaraya. Ito yung kwento ni Sikaraya. Kung hindi niyo pa maalala yung kwento, kapag narinig niyo ang salitang Sikaraya sa Biblia, maliban sa Sikaraya na anak ay na asawa ni Elizabeth, na tatay ni Juan, yung Sikaraya na mababasa ninyo, na sinabi ng rabbi, eto yung Sikaraya na binato at pinatay. Bakit? Dahil sa kanyang sermon na totoong naranasan ng bayang Israel nung panahon nila. Ito din ang nararanasan natin kung minsan, mga kapatid ko. Kaya hindi bago na magalit ang ating mga mahal sa buhay sa atin kapag tayo nagsasalita ng katotohanan sa kanila. Now, wag nating ilayo yung kwento. Dahil tayo din kung minsan, galit din sa Ama kapag ipinaunawa sa atin yung ating mga kasalanan, kaya tayo nababagabag sa buhay. Tayo din, kung minsan ay galit. Instead na tayo sana ay magpakumbaba na aminin ang ating pagkakamali, pero binabaliktad natin ang sitwasyon, sinisisi natin ang ating Ama. Tama po ba? Yes. Ano po? Kaya tabi-tabi po, ano po? Bago po natin batuhin yung salamin, bago po natin batuhin yung bato ng kapitbahay, tingnan natin yung ating bahay, baka ito'y salamin. Parang ganun yung kwento. Nakikita natin yung sermon natin sa iba, unahin muna natin yung sermon sa ating sarili. Ano po? Pero kung katotohanan, matuto tayo na makinig. Kaya kung kayo po'y nakakarinig ng aral sa inyong pong mga pastor, sa inyong mga deacon, lalo na sa naririnig yung aral sa ngayon, ulitin ko ulit, don't shoot the messenger. Ano po? Ako po'y tagapagsalita lamang. Kaya sabi niya dito sa Proverbio, chapter 9, ito, ang sinabi ni Haring Solomon, sa mga, anong tawag dito? Sa mga pikon, ayan. Alam niyo ang tawag natin kapag sinasabi natin yung katotohanan sa isang tao, pikon, ano? Di ba? Ganun ang tawag natin, pikon? Alam niyo yung mga madaling mapikon, totoo yung kanilang naririnig na kwento at ayaw nilang marinig yung kwento. Bakit? Dahil kasiraan nila yung naririnig nilang kwento na totoo naman. Ito rin ang sabi dito sa Kawikaan, chapter 9, verse 8. Huwag mong sawayin ang manglilibat. Huwag mo daw sasawayin ang pikon. Bakit? Hindi kayo magkakasundo. Tama, mali? Tama. Kaya kung alam nyo ng pikon ng asawa nyo, huwag nyo tutudyoin, Huwag nyo tutudyoin. Ipanalangin nyo na umayos yung kanyang kaisipan. Kaya sabi niya, huwag mong sasawayin ng pikon, manlilibat. Baka kamuhian ka niya. Tama? Sabi ko sa inyo, ang matigas ang ulo, hindi tatanggap yan ng saway. Ang mga pikon, hindi tatanggap yan ng pagkatuto sa buhay. Magagalit siya sa atin. Kaya kung ganito nararanasan natin sa ating mga anak, kulang sila sa pangunawa. Isama natin sila sa mga dalangin. Ano po? At the end of the day, balikan niyo ulit yung panahon kung paano nagsimula yung kwento kung bakit naging manlilibat ang ating mga anak. Yung bang ipinagkikibit balika yung ating mga sinasalita na para bang walang bearing. At the end of the day, sila yung nagagalit. Pero kapag, sabi niya, sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Pero kung yung ating itinuturo ay may pangunawa si Amang Yahweh, abay kapatid ko, lalo po siyang mapapamahal sa inyo. Baka umiyak pa po siya sa harapan ninyo dahil maaalala niya na tama ka at mali yung kanyang ginagawa. At magpapasalamat po siya sa lahat ng inyong mga aral. Kaya kung minsan, nararamdaman ninyo na kayo po ay naiiyak sa aral, totoo po. Kapag kayo po ay naiiyak sa aral, at kayo po ay tinatamaan ng inyong mga konsensya, natutuwa po ang rabay. Kasi pumapasok ang aral sa inyo. Pero pag kayo ay nagagalit sa aral, dahil ayaw nyong marinig ang aral, kung minsan umaalis kayo, ayaw nyong may pagpatuloy yung pakikinig, Mga kapatid ko, maski hindi ko kayo naririnig, kung ito'y ginagawa ninyo, abay kapatid ko, kayo yung pikon, kayo yung talo.
Bakit? Aral ito ng rabay. At kahit kailan, kapatid ko, hindi ka mananalo sa rabay. Bakit? Siya'y nasa langit, ikaw ay narito sa lupa. Ikaw ang nangangailangan sa kanya, hindi siya ang nangangailangan sa iyo. Yan, tandaan natin, Huwag tayong magalit doon sa palay. Ano po, ang ibig kong sabihin yung nagbibigay ng grasya, huwag kang magalit sa nagbibigay ng grasya, nagbibigay siya ng grasya Ikaw, wala kang binibigay ng grasya sa kanya, bakit hindi niya kailangan ng grasya mo? Ikaw o tayong nangangailangan ng grasya. Kaya palaging tayo ang magkaroon ng kapakumbabang loob. Ano po? Di baling apak-apakan niyang ating mga paa as long as the end of the day. Marunong siya magpatawad. Yun ang napakaganda. Ano po? Ang rabay ay napaka-awa. Napakahaba ng kanyang pasensya. Kaya tayo po ay matuto. Nung panahon ng ating rabay, di ba ganun din ang ginawa nila sa rabay? Ang kanyang mga pinapangaral ang mga saserdote at mga eskriba at mga Sanhedrin Council ay mga what? Mga pikon. Mga manlilibat. Kaya sabi niya dito sa John chapter 8 verse 44. Puntahan natin ang ating rabay sa Bagong Tipan. John chapter 8 verse 44. Ito naman yung kwento. John chapter 8 verse 44. Ito ang sabi niya. Kayo, sabi niya, sa mga manlilibat, sa mga ayaw tumanggap ng turo at ayaw tumanggap ng katotohanan, dahil ito naman yung totoo na ibinibigay nating saway, sabi niya, kayo, sabi niya, ang inyong ama ay dyablo. Ouch. Now, imagine ninyo, totoo. Sometimes, iniisip natin mga magulang, ang bait ko namang magulang, sabi natin, tinuturuan ko naman yung mga anak ko, pero bakit hindi sila natuto? Okay, kapatid ko, kung ginawa mo na yung magagawa mo at the end of the day, hindi mo kasalanan kung anong nangyayari sa mga anak mo. Maaaring sila ay nai-influensyahan ng kanilang mga kabarkada, kaklase, kung saan-saan sila pumupunta, maaaring sila ay nag-i-influensya sa kanila. Pero wag naman sana dumating ang punto, na hindi na sila matuto. I pray, isama pa rin po natin. Hindi pa po huli ang lahat. Pag naririnig nyo ang kwento ng ating rabay, hindi pa huli ang lahat. Para idulog natin sa ating Ama ang kalagayan ng ating mga anak. Pero sa mga panahon natin, na mga matatanda na sa pananampalataya, at kung naririnig natin ng kwento, at ayaw nating matuto, abay, anong tawag sa atin? Wag naman sana, pero ganito ang tawag ng ating rabay sa mga nagsasabing marunong sila sa salita ng Ama. Ito yung mga eskriba, mga Saduceo, mga Pariseo, mga Sanhedrin Council. Anong sabi ng ating rabay sa kanila? Ang inyong ama ay dyablo. Ang tatay ninyo ay demonyo, sabi ng rabay. Hindi ninyo tatay ang aking ama dahil ang aking ama, sabi niya, ay kilala ko. Kung kayo ay anak ng aking ama, kilala nyo sana ako, sabi ng rabay. Pero dahil hindi nyo ako kilala at kayo'y nanlilibak sa aking mga sinasalita, hindi kayo anak ng aking ama. Anak kayo ng dyablo, sabi ng ating rabay. Bakit? Verse 45. Dahil sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi nyo ako sinasampalatayanan. You see? Dahil kung kilala ninyo ang aking ama na sinasabi nyong ama ninyo, abay kilala nyo sana ako, sabi ng ating rabay. Pero since hindi ninyo ako nakikilala habang ako'y nagsasalita ng katotohanan sa inyo, hindi kayo sumasampalataya. That is the reason why ang inyong ama ay dyablo. Yun ang sabi ng ating rabay. Sabi niya pa sa verse 46, sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Again, instead na makinig sana ang mga Pariseo, Saduceo, Sanhedrin Council nung panahon ng rabay, hindi. Ang rabay pa ang kanilang tinuligsa na sinasabing isang makasalanan. Ganito rin kung minsan ang pinapamuka sa atin ng ating mga pinapangaralan, sinasabing tayo ang mali at sila yung tama. Kaya mga kapatid ko, hindi ito bago.
ang aral na ibinibigay ng rabbi ay hindi lang maunawaan natin na hindi bago na tayo ay kamuhian ng ating mga mahal sa buhay na ating itinatama, kundi ito'y aral din naman para sa ating mga sarili na kung minsan tayo itinatama din ng Ama. Twofold ito, twofold na aral. Aral na maunawaan natin na kung minsan tanggapin natin yung katotohanan na may mga mahal tayo sa buhay na hindi tatanggap ng katotohanan sa aral na naririnig natin na ibinibigay ng rabbi para sa atin at isinishare natin sa kanila. At ganun din yung aral na tayo din kung minsan sa katigasan din ng ating mga ulo, sometimes hindi rin natin kinikilala ang rabbi dahil instead na tayo ay mapanuto sana, tayo din naman ay naging matigas ng ulo. Ano po? Kaya dalawa po yung uri ng aral ang gustong ipaunawa ng rabbi. Sabi niya dito sa Galatia, chapter 2. Ito naman ang kwento. Ito ay kwento ni Saulo at ni Pedro. Ayan. Chapter 2. Ang kwentong ito ay nang si Saulo ay nangangasaba sa Galatia at nakita niya yung maling gawa ni Pedro. Anong ginawa ni Saulo? Ito, verse 11. Galatia chapter 2, verse 11. Ngunit nang dumating si Pedro o si Kepa sa Antioquia, ay sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan. Bakit? Sapagkat siya'y nararapat hatulan. Ibig sabihin hindi naghintay pa si Saulo ng mahabang panahon para itama ang gawang mali ni Pedro. Ganito rin po sana ang gagawin natin. Ano po? Huwag po nating isipin kung sila'y magagalit o hindi. Ang importante, maitama natin yung mali. Kaya, wag po sana kayong magalit, mga kapatid ko. Kung minsan, bilang inyong kapatid na namumunong pangkalahatan sa ating asimilya na inutusan ng rabbi, kapag kayo po ay aking napagsasabihan na ayusin ang isang bagay, ito po ay aking kagustuhan na maitama ang nakita kong mali hanggat maaga pa. Ano po? Bakit? Obligasyon ko ito sa rabbi. Ganon din yung parang ginagawa niya sa akin. Sinasawata tayo ng rabbi hanggat sa maaga pa bago po lumala yung pagkakataon. Dahil mas mahirap itama ang isang mali kapag medyo malalim na yung ugat at mahirap nang bunutin. Ganito ang kwento ni Saulo at ni Kepa. Nang makita ni Saulo na mali ang ginagawa ni Pedro, sinansala agad siya ni Saulo. Itong sabi ni Saulo, sabi niya, dahil sapagkat nang nagsidating ang ilang mga hintil mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hintil. Ngunit nang sila magsidating na, sabi niya siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil, palibhasa ay natatakot sa mga Hudyo, meaning sa mga pagtutuli. Pag sinabing pagtutuli, meaning sa mga Hudyo. Ibig sabihin may ugaling nagpakitang tao lamang si Pedro. Bagamat siya po ay tunay na apostol na nangangaral na ipinadala ng rabbi. Bakit? Dahil, anong sabi dito? Parang dumating yung punto na nahiya si Pedro. Bakit siya mahihiya? Dahil mali yung kanyang asal. Mali yung kanyang naging pangunawa. Now, kung mapapansin po ninyo, hindi po ibig sabihin na yung mga namumuno ay hindi na nagkakamali. Magkakamali sila paminsan-minsan. At tayo na nakakakita, kung nakita natin, obligasyon din natin silang itama. Pero sa pagtatama po natin sa mga kapatiran natin na nakakagawa ng ganitong mga pagkakamali, wag po sana kayong magalit. Dahil ganito yung turing ng rabbi sa aral niya ngayon. Huwag tayong magagalit. Dahil ang rabbi po ang bigay ng saway sa atin. Kaya kung tayo magagalit, ang tanong ng rabbi, naging kaaway mo na ba ako? Bakit mo ako naging kaaway? Dahil gusto lang kitang matuto. Ano po? So, ito yung kwento ni Saulo at ni Pedro. Now, nagpanuto naman ba si Pedro? Yes.
Hindi naman kumontra si Pedro. Inamin naman ni Pedro na mali ang kanyang gawa. Kaya hindi na niya inulit yung ganong klaseng gawain. Nagpahinuto naman siya kay Saulo sa kanyang pagtatama. Which is naging magandang kwento, ano po? At ganito sana yung mangyari sa ating mga kapatiran kung tayo ay itinatama ng ating mga kapatid na nakakakita ng ating mga mali. Ano po? Huwag tayong maging matigasin ng ulo. Ano po? Kaya sabi dito sa sa Aklat ng Mga Awit, chapter 81. Ito naman ang sabi dito sa Aklat ng Mga Awit. Aklat ng Mga Awit, chapter 81, verse 11 and 12. Itong kwento. Ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko. Ang nagsasalita yung ang ating Ama. Sabi niya, hindi daw nakinig ang bayang Israel. At hindi ako sinunod ng Israel. 12. Sa gayoy aking pinasunod sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ouch! Anong ginawa ni Amang Yahweh? Dahil hindi sila sumunod sa aking mga salita. Anong ginawa niya? Pinasunod ko sila sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Anong ibig niyang sabihin? Nagpadala siya ng bagabag at saway para sumunod ang bayang Israel. Ito yung sinasabi nating kamay na bakal. Kung minsan ginagamit ito ng Ama, yes. Gumagamit siya ng kamay na bakal kung minsan. Bakit? Ayaw tayong matuto eh. Ayaw tayong matuto sa aral. Ayaw tayong makinig sa salita lamang. Kailangan natin ng kamay na bakal. Itong ginawa ng Ama sa bayang Israel. Pinasunod niya ang bayang Israel sa pagmamatigas. Paano niya pinasunod? Alam natin ang kwento. Mula doon sa ilang, nung sila'y inialis ng Ama sa bayang Ehipto, pinatay ni Amang Yahweh ang 600,000 maliban kay Caleb at Joshua dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Tumino ba yung sumunod sa kanila? Yes, tumino. And every now and then, nagbibigay si Amang Yahweh ng ehemplo ng sinasabing kamay na bakal. Ito yung pinag-aaralan ng mga kababaihan. Kung minsan, agad-agad ibinibigay ni Amang Yahweh yung hatol na kamatayan doon sa gumawa ng kasalanan. Iyon ang kamay na bakal. Bakit? Para matuto yung mga nakakakita na mali ang kanilang ginagawa. Ito ang ginagawa din natin mga kapatid. Bilang mga magulang kung minsan, na tayo din naman ay nagpapasya. Nagagamit din tayo ng kamay na bakal sa ating mga mahal sa buhay. Baka sakali, tumino sila kung ating maibibigay yung hatol natin na hoping and praying na makapagpapatino sa kanila. Itong ginawa ng Ama. Sabi niya, verse 12, pinasunod ko sila sa pagmamatigas ng kanilang puso. Bakit? Upang sila'y makalakad sa kanilang sariling mga payo. Here you go. Para maniwala sila na tama ang kanilang mga ginagawa. Ano po? Ipinaunawa niya ng tama. And then at the end of the day, nabagabag sila. At dahil doon, natuto sila. Hindi ba ganito kung minsan ang nangyayari sa ating buhay? Dahil ayaw nating makinig sa saway, ayaw nating makinig sa payo, ipinaunawa ng Ama na tama ang gagawin mo. Bagamat alam mo nung una na ito'y mali na. Now, naunawan niyo po ba yung kwento? Alam mong ito'y mali na nung una, pero ipinagpatuloy mo, kaya hinayaan ng Ama na mangyari sa buhay mo. Para at the end of the day, nang maunawaan mo yung kwento na mali ang ginawa mo dahil kabaliktaran ang inaasahan mong nangyari doon sa ginawa mo, mauunawaan mo ngayon na tama ang Ama nung una. Kaya ganito ang ipinaranas niya sa iyo. Pero kung hindi po natin bibigyan ng pangunawa, abay mga kapatid ko, lalo po tayong instead na mapalapit sa Ama, tayo po'y mapapalayo. Kaya ang tanong, nung maranasan mo ang saway ng Ama, nung umiyak ka dahil sa kagagawan mo din
Na huwag mong sisihin si Amang Yahweh sa pag-iyak mo. Huwag mong sisihin si Amang Yahweh sa kabagabagan na nararanasan mo. Ikaw ang namili. Bagamat ang daming narinig mo na ipinadala ng Ama, ayan, na mali yung desisyon mo, ginawa mo pa rin. Ngayon umiiyak ka, ngayon mo maunawaan kung bakit hinayaan ng Ama na mangyari sa iyo ang bagay na ito. Bakit? Para matuto ka. Nawang tanong, naging kagalit mo ba ang ating Ama sa nangyayari sa iyo? O ikaw ay natuto? Yun po yung mahirap na sagutin. Ano po? Kung tayo ba ay natuto o tayo ay naging kagalit ng Ama. Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 29, ito ang tanong. Isaiah 29 verse 9. Maalala ko yung aking pamangking si Nadnad, ayaw niyang ginaganon ko yung aking pagbukas sa Biblia. 29 verse 9, sabi niya dito, kayo'y mga tigilan at mga gilalas. Kayo'y mga lugod at mga bulag. Sila'y lango, ngunit hindi sa alat. Sila'y gumigiray, ngunit hindi sa matapang na alat. Saan sila lango? Sapagkat inuhulog ni Amang Yahweh sa inyo ang puso ng mahimbing na pagkakatulog. At ipinikit ang inyong mga mata ng mga propeta at inyong mga pangulo ng mga tagakita ay kanyang tinakpan. Bakit? Ang lahat ng pangitain sa inyo ay gaya ng mga salita ng aklat na natatakan, na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, sinasamo ko sa iyo. At kanyang sinasabi, hindi ko mababasa dahil natatakan. See that? Binabasa na daw natin, pero hindi natin maunawaan. Bakit? Sa katigasan ng ating mga ulo, naririnig na natin yung kwento ng rabay, pero walang rumirehistro. Bakit? Dahil ayaw nating magpatuto. Ito yung sinasabi natin na may mga bagay, ang lagi kong sinasabi, ang lagi kong advice, bago po kayo magdesisyon sa isang bagay na may kinalaman sa inyong buhay, humingi po kayo ng payo. Pero may mga dumarting ang punto, ano po, na sa inyong mga pangunawa ay nahaka nyo na yung mga kapasyahan, wala na makapagpapabago. Yun ang ibig sabihin, na bagamat hindi ito ang kagustuhan ni Amang Yahweh sa iyo, nangyayari. Bakit? Dahil ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ikaw ang namili, pero mali ang gagawin mo. Pero dahil husto na yung, nagawa mo na yung decision mo, hindi ka nakinig sa payo, maalala ko na naman, mayroon tayong kapatiran na talagang umiiyak ako kapag naalala ko. Sabi ko, isang tawag lang kami, sabi ko, bakit hindi mo nagawang tumawag bago ka gumawa ng kwento? Ganito rin yung nangyayari sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na yung mga anak po natin na medyo mga nagiging pasaway, feeling nila tama yung kanilang mga ginagawa. We wish na sana humingi sila ng payo. Pero gumagawa sila ng mga desisyon sa buhay na sa pangunawa nila tama sila, pero at the end of the day, ito ay mali. Ano po? Dumarating yung punto na hinahayaan ni Amang Yahweh na mangyari mga bagay na ito para sila matuto. Hoping at the end of the day, matuto sila. Dahil at the end of the day, ang tanong ng rabay, naging kaaway mo ba ako? O ikaw ay napanuto sa buhay? Yun po sasagutin nila at the end of the day. Ano po? Tayo din naman ay sasagot din sa ating mga sarili. Pag dumating yung punto na kung tayo ay sinasaway ng Ama at hindi tayo magpapasaway, yung puntong tayo ay humihingi ng payo pero ayaw naman nating magpapayo, yung dumarating ang punto na para bang ang ating mga pangunawa nasarhan na at lahat ng ating mga kaisipan alam natin ng ating ginagawa ay tama. Kaya kung minsan nangyayari yung punto na hindi natin na ituturong mabuti ang ating mga anak dahil at the end of the day, nakikita nila na tayo mismo
ay hindi natin maitama ang ating buhay. Now, alam po ninyo ang napakahirap magbigay ng payo. Yung makita nila na noong panahon natin, hindi rin naitama natin ang ating buhay. Noong panahon natin, medyo tayo po ay naging matigasin din ng ulo. Yun ang maalala nila. Kaya sana magdahan-dahan po tayo, na kung tayo po'y magbibigay ng payo, ipaunawa natin na ang dahilan kung bakit naging ganito ang buhay natin noong panahon na tayo din ay naging matigasin ng ulo, dahil tayo po ay hindi nagpanutok sa mga payo. At itong ipaunawa nyo na anak, sabihin natin, ito ang dahilan kung bakit ipinagmamalasakit ko na makinig ka sa aking kwento pa natin. Dahil naranasan ko na yung naranasan mo. Yung naranasan mo, naranasan mo anak, sabihin mo, ganun din ang naranasan ko noon at ako'y nagsisi sa bandang huli ka natin. Kaya hindi ako sa gabay at basbas. Hindi ako nagpaturo. Ngayon anak, sabihin natin, kung didinggin mo ang aking aral at sa aral na ibinibigay ng rabay, sabihin natin, matututo ka. Mas mapapabuti ang buhay mo. Yun pong sabihin po natin, huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil dahil at the end of the day, anak pa rin natin sila at mga mahal sa buhay. Kahit pa paano may responsibilidad tayo, na sila po'y gabayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya, maalala niyong kwento nung panahon ng ating Apostol Saulo, sa panahon ng kanyang pangangaral sa Galacia, ito yung kanyang narinig sa panahon ng mga taga-Galacia. Dahil din sa kanilang katigasan ng ulo, nangangaral si Saulo pero parang dumaraan lang sa kaliwa at pumapasok sa kanan yung kanyang aral. Sabi dito sa Galatia chapter 3, verse 1, ito, talasasin natin yung sermon ni Saulo. Yung sermon ni Saulo ay may halong sinasabi nating diin. Talasasin ninyo ang sermon ni Saulo. Sabi niya, chapter 3, verse 1. O mga mangmang na taga-Galacia. Anong tawag niya sa mga taga-Galacia? Now, kung mapapansin ninyo, gumagamit din si Saulo ng sinasabing kamay na bakal. Hindi po niya hinadlangan yung kanyang sarili na magsalita ng medyo malalim sa bayan ng Galacia. Sabi niya, mangmang na taga-Galacia. Hindi niya sinabing mga mahal na kapatid. Hindi po niya sinabing mga mahal na kapatid. Bakit? Dito natin makikita na napuno si Saulo sa ginagawang pagsalangsang ng bayang Galacia. Kumbaga, hindi nagkulang si Saulo sa pangangaral. Pero hindi pa rin tumitino ang mga kapatiran sa Galacia. Kaya mapapansin ninyo yung galit ni Saulo dito na exasperated. Yung bang naubusan siya ng pasensya on that moment. Kaya ang tawag niya sa mga kapatiran sa Galacia, hindi mga mahal na mga kapatid sa Galacia. Anong sinabi niya? Mga mangmang na taga-Galacia. Abay, huwag po ninyo sanang marinig sa akin na makapagsalita din ako kapag ako po ay nagtatama ng inyong mga gawa na alam kong mali at walang nakikinig sa akin, baka dumating po yung punto na ganito rin ang lumabas sa bibig ko, wag naman sana. Kaya, alam po ninyo, kapag dumarating po yung punto na binabasa ko yung mga sulat po ni Saulo, nararamdaman ko yung sulat po ni Saulo. Dahil si Saulo po ay pinili ng ama na pinili ng rabay na manguna sa pananampalataya sa mga hintil. Kaya po yung inutusan. Kaya marami po siyang mga naipatay yung mga kapilya. Marami po siyang napangaralan. Kaya makikita natin na ibinuhos ni Saulo ang kanyang buhay sa pangangaral sa gawaing ibinigay ng rabay. Kaya gayon na lamang ang pagmamalasakit ni Saulo. Umiiyak siya kapag may umiiyak sa asigya. Nakikidalamhati siya pag may nagdadalamhati. Pag may mga nangangailangan, nakikipangailangan din siya. Siyang naghahanap ng paraan para maibsan yung pangangailangan ng mga kapatid. Siya po ang humihingi ng tulong sa mga kapatid kung saan-saan. Narinig po natin ang kwento. Nung kwentong nangailangan ng taga-Efeso, pumunta siya sa Thessalonica para humingi ng tulong. Pumunta siya sa iba't ibang asembleya para humingi ng tulong para doon sa kapatiran na nasa malayo. Yun po yung gawain ni Saulo.
Hindi yung mga kapatiran sa lugar na yun ang humingi sa mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Hindi po. Si Saulo ang humingi para sa kanila. Bakit? Dahil alam ni Saulo na obligasyon niya na gawin itong mga bagay na ito sa sa ikatitibay ng pananampalataya ng bawat asimilya. Una, para maramdaman ng mga nangangailangan na may pag-asang ibibigay si Amang Yahweh na tulong sa kanila. Doon naman sa mga hiningan, para maramdaman nila na may obligasyon sila dahil sila ang biniyayaan ng rabay na tumulong doon sa nangangailangan. Pero kung minsan po, may mga pagkakataon na hindi natin nauunawaan yung kwento ng rabay. Huwag naman sana. Kaya ang kwento dito ni Saulo, concern siya sa gawain ng Asimblea ng Galacia. Bakit? Hindi tumitino ang Galacia. Kaya tinawag niyang mga mangmang na taga-Galacia. Sino ang mga nagsigayuma sa inyo na ayaw paniwala ng katotohanan na sa harapan ng inyong mga matay si Yahshua Messiah na napako ay maliwanag na inihayag? Marami pa rin ang mga nababaliktad sa pananampalataya. Ipinangaral na ni Saulo na ang ating Rabbi Yahshua Messiah ay namatay sa tulos at sa pananampalataya sa Kanya ang makapagbibigyan ng kaligtasan at pagsunod sa kautusan. Pero even then, may mga kapatiran pa rin sa Galacia na hindi gumaganap doon sa aral na ibinigay ni Saulo. Kaya sabi ni Saulo, mangmang talaga kayo na taga-Galacia. Meaning, ako'y pagod na, sabi niya sa mga taga-Galacia. Kaya sabi niya, ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Ang kwento kasi rito, may nangangaral uli na mga Hudyo na mula sa mga grupo ng mga Pariseo, grupo ng mga Saduceo at grupo ng Sanhedrin Council na hindi na nila kailangan ng pananampalataya sa rabay at husto na gawin nila ang kautusan. Pero ito'y sinasalansa ng ating Ama at ng ating Rabay ng siyang mangaral dahil walang silbi ang paggawa ng kautusan kung walang kaakibat na pananampalataya. Tandaan po natin, walang silbi ang pagsunod sa kautusan kung walang kaakibat na pananampalataya. Bakit? Dahil kung tayo ay gagawa lamang ng kautusan na hindi akma o hindi ayon sa pananampalataya, one way or the other, tayo po'y makakasalansang sa kautusan. At kung tayo makakasalansang sa kautusan, ang tanging kabayaran sa kasalanan sa kautusan is yung maghandog ka ng kasalanan o maghandog ka ng hayop para mapatawad ang iyong kasalanan. Wala na rito yung sinasabing pananampalataya sa rabay. Iyon ang pinapaliwanag uli ni Saulo sa mga taga-Galacia. Kaya sinasabi niyang mangmang kayong mga taga-Galacia. Tama ba si Saulo? Yes. Meaning dito natin nakikita na may mga pagkakataong namamali ang pangunawa ng mga kapatiran dahil sa mga naririnig nilang mga aral. Kaya kung sila ating itinatama, instead na sila po sana ay magpanuto at sinabing magpasakop doon sa aral na narinig nilang totoo, yung iba sa kanila ay tumatalikod at hindi mo na sila nakikita sa bawat samba. Nakita ko ito dito sa Amerika, ay pre na hindi ko makita sa ating mga asimblea sa Pilipinas. Kaya talasisin po natin, huwag nating gawing kaaway ang rabay dahil sa ating mga naririnig na aral na ito naman ay katotohanan mula sa Kanya. Kaya talasasin po natin ng kwento. Kaya sabi niya dito, Isaiah chapter 66 Isaiah 29 verse 14. Isaiah 29 verse 14. Ito po ang dagdag. 29 verse 14. Dahil dito, narito, sabi ni Amang Yahweh, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito. Isang kagilagilalas na gawa ng kamangha-mangha.
at ang karunungan ng mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga bait ay malilingid. Anong ibig niyang sabihin? Yung mga nagmamarunong ay hindi daw magiging marunong, meaning magiging mali ang kanilang mga pangunawa. Now, ito ay nakikita natin sa mga asimblya na ayaw matuto yung isang kapatiran. Yung bang parang feeling niya alam na niya yung kwento. Yung bang parang feeling niya lahat ng sasabihin nung magsasalita narinig ko na yan. Alam ko na yung ending. Yun po yung mga nagmamarunong. Ano po? Na sinasabi niya na ang mga nagmamarunong ay hindi makakaunawa. Meaning, sususian ng ama ang kanyang pangunawa para hindi niya maunawaan yung tunay na kwento at ito'y hindi niya maibubuhay. Kaya dumarating yung punto na kapag tayo po ay nangangaral sa kanila, hindi po nila tinatanggap yung aral. Naalala ko na naman yung kwento ng ating kapatid na napangaralan sa Davao de Oro. Matanda na po siya sa pananampalataya, sabi niya. Pero mali yung pangunawa ko niya. At iyon ang kanyang ikinukukilkil na ipinapangaral na rin. Ipinapangaral niya yung mali. Kaya yung nagmamarunong na nagsasabing alam niya yung aral, dahil sinasabi niyang totoo yung kanyang aral, alam niya yung kanyang aral, sila yung mga walang karunungan. Kapag ganito yung nangyari sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid ko, abay, napakahirap po na baguhin yung kanilang mga pangunawa. Kaya may mga pagkakataon na kahit na ano kung gawin po natin sa isang kapatiran o isang mahal sa buhay, na aralan po sila, sarado po yung kanilang kaisipan. Dumarating yung punto na tayo pa yung nagiging may kasalanan sa kanila. Ano po? Huwag naman sana. Huwag naman sana. Kaya talahin natin na hindi bago na tayo kuminsan ay nagiging kaaway ng ating mga mahal sa buhay dahil sa aral na ating ibinabahagi sa kanila. Kaya sabi dito sa Isaiah chapter 66, Isaiah chapter 66, ito ang sabi ng aklat ni Isaiah tungkol sa ganitong mga pagkakataon. Isaiah 66, verse 4. Ito ang sabi. Akin namang pipiliin ang kanilang mga kakutyaan at dadalhan ko sila ng kanilang takot. Now, sino daw yung mga bibigyan ng kakutyaan? Yung mga pinapangaralan daw ng ama na hindi tumitino. Now, una sa atin na direktang pinapangaralan. Kapag tayo daw po ay hindi natuto sa aral na naririnig natin, na instead na tayo sana ay mapanuto sa buhay, pero tayo pa yung may ganang magalit. At doon sa mga pinapangaralan naman natin, na mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, mga kapatid, lalo na sa ating mga anak. Huwag sanang mangyari ito, pero pag dumating po yung punto na patuloy yung pagtanggi ng ating mga inaaralan sa aral na ibinibigay natin sa kanila mula sa rabay, at tayo, ulitin-ulit, twofold yung aral, na nakakarinig ng aral, at patuloy na nakakarinig, pero hindi nababago yung ating buhay. Instead na tayo mapalapit sa rabay, tayo'y napapalayo. Nung sabi ng ating ama dito sa verse 4, akin namang pipiliin ang kanilang mga kakutyaan at dadalhan ko sila ng kanilang takot. Bakit? Sapagkat nang ako'y tumawag, walang sumagot. Ouch, meaning walang nakaunawa. Tumatawag ang ama para tayo magbalik loob, pero parang wala tayong narinig. At patuloy pa rin tayo sa buhay. Parang ipinagkibit balikat natin yung ating narinig na kwento. Narinig natin ngayon, pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan. Pagkatapos ng aral, itanong mo ang iyong sarili kung may naalala ka, walang natira. Bakit? Sa saraduhan ng amang yung pangunawa. Bakit? Kung makikita niya na ang iyong puso, ay walang kagustuhang matuto. Ganito rin sa mga anak natin. Ganito rin sa mga mahal natin sa buhay. Pag makikita ng ama, na wala yung kanilang kagustuhan
na matuto, wala yung pagpapakumbaba, wala yung pagpapakasapok, wala yung contrite spirit. Abay mga kapatid ko, maski na anong gawin ninyo. Kaya ang pinakamabuti natin gawin, idalangin natin sa Ama na baguhin ng Ama ang kanilang mga pangunawa, na maawa ang Ama dahil walang imposible sa Ama na gawin niya iyon dahil sa iyo na humihingi ng kapatawaran para sa kanila. Bakit? Totoo, mapapatawad ba? Yes. Nalaman natin sa aklat ni Santiago, balikan ko ito para magkaroon tayo ng pangunawa na pwede nating ipanalangin ng ating mga mahal sa buhay, mga kapatiran, na baguhin at patawarin ng Amang kanilang mga kasalanan baka sakaling sila'y mabago. Bakit? Dahil nasulat sa aklat ni Santiago, sabi niya rito, Santiago chapter 4, yata yun, chapter 5, verse 15. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Ibabangon siya ng rabay, at kung siya ay nagkasala, ay ipatatawad sa kanya. Tayo daw po na marugdog na nananalangin para sa kanila, baka sakaling maawa ang rabay dahil sa ating mga panalangin. Dahil ang ating ating rabay din po nanalangin sa ating Ama para sa kanyang mga alagad. Nanalangin po ang rabay sa chapter 17 ng John. Sabi niya, Amang Yahweh, sabi niya, gabayan mo sila, wag mo silang hayaan na maging pag-aari ng sanlibutan. Yun po sinabi ng ating rabay. Ipinanalangin po niya ang kanyang mga lingkod nung siya naririto po sa lupa. Kaya ipanalangin natin ang ating mga anak, ipanalangin natin ang ating kapwa mga kapatiran. Ano po? Dahil baka sa ating marugdog na panalangin, maawa ang rabay. Maalala ninyo, ang sabi niya sa mga naisulat sa lumang tipan, alang-alang sa aking lingkod na si David, hindi ko ito gagawin sa iyo. So baka sakali na sa pagtingin ng rabay sa ating mga nananalangin sa isang kapatid, makita niya yung kabusilatan ng ating mga puso. Yung kagustuhan natin na mapabuti sila, maawa ang rabay. Lalong-lalo na kayong mga magulang na may mga bagabag sa mga anak. Ano po? Makita ng rabay sana sa inyong kagustuhan ninyong maisalba niyong mga anak. Makita sana ng rabay yung kagustuhan ninyo na mapabuti niyong mga anak. At makikita niya yung kabusilakan ng inyong mga puso. Na totoo ang inyong nararamdamang pagtatangi sa inyong mga anak at ayaw niyo silang mapahamak balang araw. Ano po? Dahil dinidinig ng rabay ang marugdog na panalangin at may bagbag na puso. Kaya sabi niya dito na huwag sanang mangyari, sapagkat nang ako'y tumawag, sabi niya, ay walang sumagot. Huwag naman sana. Nang ako'y magsalita, ay walang nakinig. Sana huwag tayo yung sasabihan dito sa verse 4. Kundi sila'y nagsigawa ng masama sa harap ko, nagsigawa ng masara sa harap ng aking mga mata, at pinili ang hindi ko kinalulugdan. Anong ginawa daw nila? Mas pinili daw ng kanyang mga pinapangaralan na bumabangong maaga si Amang Yahweh para magpadala ng kanyang lingkod. Pero ito ipinagkikibit balikat ng mga nakikinig. Ipinagkikibit balikat at hindi ginaganap ng mga ng mga pinaparinggan. Bay mga kapatid ko, pag ganito po yung naging hatol sa atin ng Ama sa atin, that will be it. Baka hindi na po niya baguhin. Kaya habang may panahon pa mga kapatid ko, tayo na direktang napapangaralan, sana baguhin natin yung ating mga salubin. Huwag nating gawing kaaway ang rabay. Yung katong niya, ako ba'y naging kaaway mo? Sabihin natin, hindi po rabay, hindi ka po namin naging kaaway, kundi kayo po ay aming naging matalik na kaibigan. Kayo po ay aming naging matalik na guro at manunubos. At naway sa ating mga anak, na nagbibigay paminsan-minsan ng mga bagabag sa atin. Ano po? Iluhod natin ang ating mga tuhod para sa kanila. Baka sakaling maawa ang Ama. Baka sakaling maawa ang rabay at baguhin sila para sa kanilang ikatututo. At huwag tayong tumigil sa pangangaral sa kanila. Ano po? Ganun din sa ating mga mahal sa buhay. Yung mga napapangaralan natin na sa ating pangunawa ay hindi pa nananampalataya sa ngayon.
Huwag tayong tumigil. Dahil baka isang araw, makasama natin sila na maging kasama natin sa pagpupuri at pagluwalhati sa napakadakilang pangalan ng ating Ama. Ano po? At ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya tayo po sana ay matuto sa buhay. At kaya sabi niya dito sa Galatia chapter 5 verse 7. Magkahuling talata na po natin ito. Galatia 5:7. Sabi niya dito sa Galatia chapter 5 verse 7. Nagsisitakbo kayong mabuti ng una. Sino ang gumambala sa inyo upang kayo wag magsisunod sa katotohanan? Anong sabi ni Saulo? Nung una kayong nanampalataya, kayo ay masugid. Kayo ay marugdog sa pananampalataya. Lahat ng ginagawa ninyo ay ayon sa ikaluluwalhati ng Rabay. At nakita ko, sabi ni Saulo, ang kaningasan ng inyong pananampalataya. Pero sa huli, sabi ni Saulo, sino? Sabi ni Saulo, ang gumambala. Sino ang nagpabago ng iyong kaisipan upang ikaw ay tumalikod sa katotohanan? Now, sino daw? Ibig sabihin, mayroon sa atin sa mga asimilya ang mababago ang pananampalataya sa ikalilihis ng kanilang daan. Sino kaya? Tayo po ang sasagot noon. Asawa kaya natin? Mga anak kaya natin? Mga trabaho kaya natin? Mga pangangailangan kaya natin? Mga kalusugan kaya natin? Mga kaibigan kaya natin ang magpapabago? Mga anik-anik sa buhay kaya magpapabago? Mga ari-arian kaya natin ang magpapabago? Mga kabagabagan kaya ang magpapabago sa atin? Huwag naman sana. Dahil kung alam natin ang kwento dito sa Galatia, dapat alam din natin ang kwento doon sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 8, verse 35. Na sinasabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Rabay? Sabi ni Saulo, ang gutom, ang uhaw, ang tabak, ang kapighatian, ang kahirapan, ang sakit, ang kamatayan. Sabi ni Saulo, wala. Walang makapagpapahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Rabay. At walang pwedeng magpatisod sa atin, sa ating pananampalataya. Wala daw dapat. Walang pwedeng gumambala. Walang pwedeng magpalamig ng ating pananampalataya, kundi tayo ay mananatiling mainit at marugdog sa pag-asa ng ating Ama at ang ating Rabay ang siyang ating kadlungan ng ating mga takbuhan sa pananampalataya. Yung ating mga pangangailangan, iasa natin sa kanila. Yung ating mga anak, iasa natin sa kanila. Ang ating mga kalusugan, iasa natin sa kanila. Ang ating mga saloobin at mga suliranin, iasa natin sa ating Rabay. All in all, lalong-lalo ng ating buhay, iasa natin sa ating Rabay. Bakit? Ang Rabay ang nagmamay-ari na ng ating buhay. Bakit? Binili niya na ito ng kanyang sariling dugo. Kaya siya ay ating tinatawag na master at guru. Kaya mga kapatid ko, naway ang aral ng Rabay sa atin bilang kanyang direktang napapangaralan, na kung tayo ay napapangaralan niya sa kanyang mga salita, tayo po sana ay huwag magalit, magtampo o maging pikon. Dahil baka itanong ng Rabay, ako ba'y naging kaaway mo? Huwag naman sana. At doon naman sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga anak, mga asawa, mga magulang na hindi pa nananampalataya, o mga nananampalataya na pero medyo may pagkapasaway. Ano po? Sana matuto sila na maituwid ang kanilang pagkakamali. Makita ng ating mga anak ang kanilang mga katigasan ng ulo. At sana tayo mga magulang, ulitin ko, huwag tayong makalimot na magdasal para sa kanila. Baka sakali maawa ang Rabay at baguhin ang kanilang mga salubin sa buhay. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabay, and I'm praying and hoping na tayo po may natutunan sa buhay. Tayo po may natutunan sa aral. At sana, lalong nagpatibay ito ng ating pananampalataya
at tayo ay lalong maging mas mabuting lingkod na hindi lang tagapakinig ng salita, kundi tayo din po ay tagapagpaganap ng kanyang mga aral. Ito po ang kwento ng ating rabay at salamat po sa inyong lahat. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Salamat po, magandang gabi, at shalom. Hallelujah. 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 Salamat.